Mula pa lamang sa pagsikat ng araw, ay gising na si Aling Belen. Sa maliit nilang inuupahang bahay, tahimik niyang sinisindihan ang kalan. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, abala na siyang naghahalo ng galapong para sa puto, suman at kutsinta. Mga kakaning siyang tanging pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Sa kabilang sulok ng bahay, mahimbing pang natutulog ang tatlo niyang anak, sina Franco, Sammy at Elena. Alam ni Belen na kahit mga bata pa ang mga ito, marami na silang sakripisyong dinadala. Kaya bago pa sumikat ang araw, mahinaw niya silang ginising. Pumangon na kayo mga anak. Mainit pa ang mga kakanin kapag naihatid niyo sa paaralan. Malumanay niyang sabi. Agad namang bumangon si Franco, ang panganay. Sumunod sina Sammy at Elena. Walang reklamo silang naghanda. Bawat isa ay may bitbit na maliit na lalagyan ng kakanin na kanilang ititinda sa kani-kanilang silid-aralan bago magsimula ang klase. Ngunit hindi lahat ay humahanga sa kanilang kasipagan. Habang naglalakad sila papunta sa eskwela, narinig nila ang tawanan ng ilang kapitbahay. Tignan nyo, mga anak na naman ang lasenggo ang nagtitinda. Sabi ni Aling Asunsyon habang nakangisi. Kawawa naman ang mga batang yan. Kahit anong sipag nila, wala ring mangyayari. Ang tatay naman kasi araw-araw na nasa inuman. Dagdag pa ng isa. Tahimik lamang ang magkakapatid. Sanay na silang marinig ang ganoong mga salita. Ngunit bawat isa ay tila karayom na tumutusok sa kanilang puso. Mas masakit ang dinaranas nila pagdating sa bahay. Paglubog ng araw, naroon na naman si Mang Bert sa harapan ng kanilang inuupahan. Nakikipag-inuman kay Mang Digoy. Halos wala nang natitirang pera para sa pagkain dahil nauubos ito sa alak. Bert, dagdagan mo pa! Isang tagay pa! Sigaw ni Mang Digoy habang nagtatawanan silang dalawa. Habang iyon ang nangyayari sa labas, tahimik namang naghahapunan ng mag-iina ng tuyo at kanin. Minsan ay asin lamang ang kanilang ulam. Napabuntong hininga si Aling Belen, ngunit pinilit niyang ngumiti sa kanyang mga anak. Pagputihan ninyo ang pag-aaral mga anak ha. Yan lang ang may papamana ko sa inyo. Tumango ang tatlo. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, nagtitinda muli sila ng mga kakanin sa paaralan. May ilang mga bumibili, ngunit meron ring nangungutya. Oy, magsibili na kayo. Para naman may pambili ng alak ang tatay nila. Biro ng isang estudyante na ikinatawa ng iba. Namula sa hiya si Elena. Yumuko siya at pinigilan ng pagluha. Pag-uwi nila ng hapong iyon, dadatnan nilang kausap ni Mang Bert ang may-ari ng kanilang inuupahang bahay na si Aling Clara. Nakatingin ito sa kanila mula ulo hanggang paa bago malamig na nagsalita. Belen, hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa sa kanyang asawa. Tignan mo ang mga anak mo. Kahit anong sipag nila, malabo pa ring umasenso. Anak sila ng lasinggero. Tumahimik ang buong paligid. Baigpit na napakapit si Elena sa kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang sakit ng bawat salitang binibitawan ni Aling Clara. Tahimik lamang siyang yumuko habang unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Sa murang isip, iisa lamang ang tanong na paulit-ulit na umiikot. Kasalanan ba naming mga anak kung ganito ang aming ama? Lumipas ang mga linggo. Ngunit lalong lumala ang kalagayan ng pamilya ni Aling Belen. Habang patuloy siyang nagsisikap na kumita sa paggawa ng mga kakanin, lalo namang nalulong sa alak si Mang Bert. Halos gabi-gabi itong umuuwi ng lasing, at kung minsan, ay wala nang naiuwi kahit na sentimo. Dahil dito, unti-unting naipon ang kanilang utang sa upa. Isang umaga, habang naghahanda si Aling Belen ng mga kakaning ititinda ng kanyang mga anak, may malakas na katok sa kanilang pintuan. Belen, lumabas ka nga! Sigaw ng isang pamilyar na boses.
Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad si Aling Clara. Nakatikom ang mga labi nito at nakapamewang. Sa likuran niya ay naroon si Aling Asunsyon at ilan pang mga kapitbahay na halatang gustong makiusyoso. Belen, Malamig na panimula ni Aling Clara. 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng upa. Hanggang kailan pa ba kita hihintayin? Napayuko si Aling Belen. Pasensya na po, Aling Clara. Konting panahon pa po. Makakabawi rin po kami. Umiling ang matandang babae. Ilang beses ko nang narinig yan. Hindi ako nagpapatakbo ng paupahan para sa mga taong puro pangako. Nagsimulang magbulungan ng mga kapitbahay. Sabi ko na nga ba mapapalis rin sila. Wala namang maaasahan sa asawang lasinggero. Narinig iyon ng magkakapatid. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Franco, ngunit pinili niyang manahimik bilang paggalang sa kanyang ina. Maya-maya ay dumating si Mang Bert, amoy alak kahit umaga pa lamang. Ano bang nangyayari dito ha? Pautal-utal niyang tanong. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap ang pamilya mo. Galit na sabi ni Aling Clara. Habang nagpapakahirap ang asawa mo, ikaw naman ay walang ibang ginawa kung hindi mag-inom. Sa halip na humingi ng tawad, ngumisi lamang si Mang Bert at umalis na tila walang pakialam. Napailing ang lahat. Napahagulgol si Aling Belen, hindi dahil sa kahiyan, kung hindi dahil sa kawalan ng magagawa. Belen, Patigas na sabi ni Aling Clara. hanggang mamayang hapon na lang kayo rito ha. Kailangan nyo nang umalis. Para bang gumuho ang mundo ng mag-iina. Tahimik nilang inimpake ang kakaunti nilang mga gamit. Ilang damit, mga gamit sa kusina, at ang lumang kalay na naging saksi sa walang sawang pagluluto ni Aling Belen ng mga kakanin. Pagsapit ng hapon, isa-isa nilang binuhat ang kanilang mga gamit papalabas ng bahay. Habang naglalakad sila sa makitid na eskinita, maraming mga matang nakatingin sa kanila. May ilang mga naaawa, ngunit mas marami ang nagbubulungan at nangungutya. Tignan mo sila. Sabi ko na wala talagang mararating ang pamilyang yan. Anak ng lasenggo, pare-pareho lang ang magiging buhay ng mga yan. Hindi na napigilan ni Elena ang mapaluha, ngunit pinunasan niya kaagad ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanilang paglalakad, huminto si Franco. Tumingin siya sa lumang bahay na minsan nilang tinawag na tahanan. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang ina at pati na rin ang kanyang mga kapatid. Mama, buong tapang niyang sabi. Ngayon ay pinapaalis nila tayo dahil mahirap tayo. Pero balang araw, babalik tayo rito. Hindi para magiganti, kung hindi para patunayan na mali silang lahat. Hindi ang bisyo ni tatay ang magiging sukatan ng magiging kinabukasan nating magkakapatid. Tahimik na tumango si Tasami at Elena. Habang papalayo sila sa lugar na puno ng masasakit na alaala, walang sino man sa mga taong nanghamak sa kanila ang nakakaalam na ang araw na yon ang siyang simula ng pagbabagong mag-aahon sa kanilang pamilya mula sa kahirapan at magpapatunay na ang sipag, tiyaga at pangarap ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang panghusga. Hindi naging madali ang pagsisimula ng pamilya ni Aling Belen sa bago nilang tinitirhan. Maliit lamang ang kanilang inuupahang silid sa isang tahimik na barangay. Tumutulo ang bubong kapag umuulan at halos hindi magkasya ang kanilang mga gamit. Ngunit para kay Aling Belen, mas mabuti na yon kaysa manatili sa lugar na araw-araw silang hinuhusgahan. Kinabukasan pa lamang, ay muli na siyang bumangon bago mag-alauna ng madaling araw. Tahimik niyang inihanda ang mga sangkap para sa puto, kutsinta at sapin-sapin. Habang nag-aalo siya ng galapong, napansin niyang nagising na rin ang panganay na si Franco. Ma, ako na po ang magbubuhat ng mga lulutuin, sabi nito. Ngumiti si Aling Belen. Magpahinga ka muna anak, may pasok ka pa. Umiling si Franco. Kapag nagtutulungan tayo, mas mapapadali po ang trabaho. Makalipas ang ilang minuto, ay bumangon na rin sina Sammy at Elena. Kahit inaantok pa,
Kusa silang tumulong sa pagbabalot ng mga kakanin. Pagkatapos, gaya ng dati, dinala nila ang mga ito sa paaralan upang ipagbili. Sa bago nilang eskwelahan ay meron pa ring ilang mapanghusga, ngunit mas marami ang humanga sa kanilang kasipagan. Ang sisipag nyo naman, Sabi ng isa nilang guro. hindi lahat ng batang nag-aaral ay handang tumulong sa kanilang mga magulang. Lalong nagsumikap ang magkakapatid. Tuwing uwian, hindi kaagad sila umuwi. Nag-aaral muna sila sa silid-aklatan upang makatipid sa kuryente. Kapag gabi na, saka lamang sila bumabalik sa kanilang inuupahan upang tulungan ang kanilang ina sa paghahanda ng mga kakanin para sa susunod na araw. Minsan ay napapaisip si Elena. Ma, mapapagod po ba kayo kung araw-araw kayong ganito? Ngumiti lamang si Aling Belen kahit bakas ang pagod sa kanyang mukha. Anak, ang pagod ay nawawala. Pero ang pangarap, wag niyong bibitawan ha. Mula noon, naging inspirasyon nila ang salitang iyon. Hanggang sa lumipas ang mga taon. Nakapagtapos ng senior high school si Franco na may mataas na karangalan. Dahil sa sipag at talino, nakakuha siya ng scholarship sa kolehiyo. Upang hindi madagdagan ang gastusin ng kanyang ina, nagtrabaho siya bilang part-time bookkeeper sa isang maliit na tindahan tuwing walang klase. Si Sammy naman ay naging tutor ng mga batang nahihirapan sa kanilang aralin. Ang maliit na kinikita niya ay dinagdag niya sa pambili ng mga sangkap sa paggawa ng kakanin. Samantalang si Elena ay naging aktibong volunteer sa kanilang barangay. Mahilig siyang tumulong sa matatanda, mga bata at mga pamilyang nangangailangan. Doon niya unti-unting natuklasan ang kanyang pangarap. Ito ay ang maging isang social worker balang araw. Sa bawat tagumpay na kanilang nakakamit, lalo namang tumitibay ang kanilang paniniwala na hindi habang buhay ay mananatili silang mahirap. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, nagsalita si Franco. Ma, balang araw, hindi na kayo gigising ng madaling araw para magluto ng kakanin. Napangiti si Sammy. At pagkakaroon po tayo ng sariling bahay. Hinawakan naman ni Elena ang kamay ng kanyang ina. At ipagmamalaki namin kayo, saan man po kami makarating. Napaluha si Aling Belen. Hindi siya nagsalita. Tanging luha ng saya at pag-asa ang tumaloy sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pagdurusa, naramdaman niyang unti-unti nang sumisilip ang liwanag sa dulo ng kanilang mahabang laban. Hindi man nila alam kung kailan darating ang araw ng kanilang tagumpay. Sigurado silang bawat sakripisyo, bawat pagod, at bawat luhang kanilang pinupunasan ay magbubunga rin ng isang magandang bukas. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang dating magkakapatid na naglalako ng puto, kutsinta, at sapin-sapin sa loob ng kanilang mga silid-aralan ay unti-unti nang naaabot ang mga pangarap na minsang inakala ng iba na imposible. Naunang nagtapos si Franco sa kursong accountancy. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Maraming gabi ang halos hindi siya natutulog dahil sa sabay na pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit hindi nasayang ang lahat ng kanyang pagod. Matapos maipasa ang board examination, agad siyang nakahanap ng magandang trabaho bilang isang accountant sa isang kilalang kumpanya. Nang matanggap niya ang kanyang unang sahod, wala siyang ibang ginawa kung hindi umuwi sa kanilang bahay. Ma, nakangiting sabi niya habang iniabot ang sobre. Ano ito anak? Nagtatakang tanong ni Aling Belen. Simula po ngayon, hindi na po kayo magluluto ng kakanin para lamang may makain tayo. Hindi napigilan ni Aling Belen ang mapaluha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang panganay. Makalipas ang ilang taon, nagtapos rin si Sammy sa kursong education. Hindi nagtagal, ay naging guro siya sa isang pampublikong paaralan. Minahal siya ng kanyang mga estudyante dahil bukod sa mahusay siyang magturo, lagi niyang ipinapaalala sa mga ito na walang batang ipinanganak na walang pag-asa. Sunod namang nagtapos ay si Elena sa kursong social work. Simula pa lamang ng kolehiyo
ay pangarap na niyang makatulong sa mga mahihirap na pamilya at mga batang nakakaranas ng panghuhusga dahil minsan niya na rin itong naranasan. Nang makapasa siya sa licensure examination, halos hindi makapaniwala si Aling Belen. Salamat, Panginoon. Mahina niyang sampit habang yakap ang kanyang bunso. Hindi naglaon. Nagkaroon ng magandang trabaho si Elena bilang isang professional social worker. Araw-araw ay dala niya ang aral ng kanilang nakaraan sa bawat pamilyang kanyang tinutulungan. Dahil sa pagtutulungan ng magkakapatid, nakabili sila ng maliit ngunit maayos na bahay para sa kanilang ina. May sarili na rin itong kusina, ngunit hindi na para magluto ng kakaning ibebenta. Ngayon ay nagluluto na lamang si Aling Belen para sa kanyang pamilya at sa tuwing may espesyal na okasyon. Samantala, ibang-iba naman ang naging buhay ni Mang Bert. Tinamaan siya ng matinding karamdaman bunga ng matagal na paglalasing. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyan na siyang tumigil sa pag-inom. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. "Anak," mahina niyang tawag. Lumapit ang tatlo. "Patawarin niyo ako ha. Imbes na maging mabuting ama ako, ako pa ang naging dahilan ng inyong paghihirap." Walang nagsalita. Si Aling Belen ang unang lumapit at marahang hinawakan ang balikat ng kanyang asawa. Tapos na ang nakaraan, Bert. Ang mahalaga ay nagbago ka. Lumapit din sina Franco, Sammy at Elena at sabay-sabay nilang niyakap ang kanilang ama. Hindi naging perpekto si Mang Bert, ngunit pinili ng kanyang mga anak na magpatawad kesa magkimkim ng galit. Ilang buwan ang lumipas, isang liham ang dumating sa opisina ni Elena. Binasa niya ito at bahagyang napangiti. Pag-uwi niya ng bahay, masaya niya itong ibinalita sa kanila. Ma, napili po ang opisina namin na magsagawa ng isang malaking medical mission at community outreach. Saan naman, anak? Tanong ni Aling Belen. Tinignan ni Elena ang pangalan ng barangay na nakasulat sa liham. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ma, doon po mismo sa lugar kung saan tayo dati nakatira. Natahimik silang lahat. Nagkatinginan ng magkakapatid. Pumalik sa kanilang alaala ang bawat pangungutya, bawat luhang kanilang pinunasan, at ang araw na pinalaya sila sa inuupahang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila babalik bilang mga batang pinagtatawanan. Babalik sila bilang mga taong nagtagumpay sa kabila ng lahat ng umusga sa kanilang kakayahan. Maagang maaga pa lamang ay abala na ang buong barangay. May mga tent na itinayo sa covered court. May mga mesa para sa libreng konsultasyon. At may mga kahong puno ng gamot na isa-isang iniayos ng mga volunteer. Hindi alam ng mga residente na ang isa sa mga mangunguna sa medical mission ay ang batang minsang kanilang pinagtawanan. Maya-maya, huminto ang isang puting sasakyan sa tapat ng covered court. Isa-isang bumaba ang mga volunteer. Kasunod nila ang isang babaeng nakasuot ng maayos na uniforme at may suot na identification card. Magandang umaga po. Magalang nitong bati. Napatingin ng mga tao. Sandali, parang pamilyar ang mukha niya. Bulong ni Aling Asunsyon. Nang mabasa niya ang nakasabit sa ID, nanlaki ang kanyang mga mata. Elena Malbar, professional social worker. Hindi maaari. Mahina niyang sambit. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, ay may isa pang sasakyang dumating. Bumaba rito ang isang lalaking maayos ang bihis at may dalang mga dokumento. Lumapit ito kay Elena. "Kamusta bunso?" Nakangiti nitong tanong. Ayos lang, Kuya Franco. Hindi nagtagal ay dumating rin ang isa pang lalaki na nakasuot ng polo at may bitbit na mga school supplies na ipinamimigay sa mga bata. "Handa na ba kayo?" Masiglang tanong nito. Ngumiti si Elena. Opo, Kuya Sammy. Parang natahimik ang buong paligid. Hindi makapaniwala ang mga dati nilang kapitbahay. Si Franco ba yan? Yung dating nagtitinda ng puto?
Accountant na pala. At si Sammy, guro na. Social worker naman si Elena. Unti-unting nagtipo ng mga tao. Ang mga dating mapangusga ay hindi makatingin ng diretso sa magkakapatid. Lumabas rin mula sa kanyang bahay si Aling Clara. Hawak pa nito ang tungkod habang dahan-dahang lumalapit. Pagkakita niya kay Elena, ay agad niyang nakilala ang dating batang madalas niyang pagsabihan. Ikaw ba si Elena? Magalang nang umiti ang dalaga. Opo, Aling Clara. Hindi malaman ng matanda ang kanyang sasabihin. Naalala niya ang araw na pinalayas niya ang pamilya ni Aling Belen dahil sa hindi nila pagbabayad ng upa. Mas lalo niyang naalala ang sarili niyang mga salitang minsang buong yabang niyang binitawan. Kahit anong sipag nila, malabo pa ring umasenso. Anak sila ng lasinggero. Ngayon, ang mga salitang iyon, ang tila paulit-ulit na umuukit ng hiya sa kanyang puso. Habang nagsisimula ang programa, ipinakilala ng punong barangay ang mga panauhin. Mga kabarangay, ikinararangal nating makasama ngayon ang ating mga katuwang sa serbisyong pangkalusugan. Ang head coordinator ng outreach program ay si Miss Elena Malbar, isang licensed professional social worker. Kasama rin natin ang kanyang mga kapatid, sina Ginoong Franco, isang accountant, at si Ginoong Sammy, isang guro. Nagpalakpakan ng buong covered court. Ang mga taong minsang nagtawanan sa magkakapatid ay ngayon ay humahanga at pumapalakpak sa kanilang tagumpay. Sa gilid ng entamblado, tahimik na nakatayo si Aling Belen habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak. Hindi niya napigilan ng mapaluha. Naalala niya ang mga gabing halos hindi siya natutulog sa paggawa ng kakanin. At ang mga umagang ang tatlo niyang mga anak ang naglalako ng mga ito sa paaralan. Ngayon, ang mga batang minsang minamalit ng lahat ay siyang iginagalang at hinahangaan ng buong barangay. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga taong nagsabing wala silang mararating ay wala nang masabi kung hindi ang tahimik na pag-amin na nagkamali sila sa kanilang pangungusga. Hanggang sa natapos nga ang medical mission, ngunit marami pa ring residente ang nanatili sa covered court. Hindi dahil may iniintay pa silang serbisyo, kung hindi dahil nais nilang makausap ang magkakapatid na minsang naging tampulan ng kanilang pangotya. Dahan-dahang lumapit si Aling Clara kina Elena. Halata sa kanyang mukha ang matinding hiya at pagsisisi. Elena, mahina niyang tawag. Lumingon ang dalaga at magalang nang umiti. Bakit po, Aling Clara? Biglang napaluha ang matanda. Elena, patawarin mo ako ha. Ang sama ng mga sinabi ko noon sa inyong magkakapatid. Hinusgahan ko kayo dahil sa bisyo ng inyong ama. Akala kayo wala kayong mararating sa buhay. Napayuko si Aling Clara. Sa unang pagkakataon, nawala ang yabang na matagal na niyang ipinapakita sa pamilya ni Aling Belen. Kasunod niyang lumapit si Aling Asunsyon. Belen, patawad rin ha. Isa ako sa mga unang nanglait sa inyong mag-iina. Pinagchichismisan ko kayo at pinagtatawanan ng paghihirap ninyo. Hindi ko akalaing darating ang araw na kayo pa palang magiging inspirasyon ng buong barangay. Tahimik na nakinig si Aling Belen. Hindi niya iniisip na darating ang araw na ang mga taong nanakit sa kanyang pamilya ay kusang hihingi ng tawad. Mula sa likuran ay lumapit rin si Mang Digoy. Hindi na siya ang dating masiglang kainuman ni Mang Bert. Halata na ang katandaan sa kanyang mukha. Franco, Sammy, Elena, nanginginig niyang sambit. Pakisabi kay Bert, patawarin niya rin ako. Imbes na ilayo ko siya sa alak, ako pa ang lalong humila sa kanya. Kung naging tunay akong kaibigan, baka hindi kayo nakaranas ng ganong kahirapan sa buhay. Napangiti si Franco. Nagbago na po si tatay. Sigurado akong napatawad na rin po niya kayo. Natahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, si Elena ang nagsalita. Noong mga bata pa kami, masakit ang bawat salitang naririnig namin.
Dumating pa sa puntong iniisip naming baka tama kayo na wala nga kaming mararating. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Pero may isang taong hindi kailanman sumuko sa amin. Lumingon siya kay Aling Belen. Ang aming ina. Napuno ng palakpakan ang buong covered court. Lumapit ang tatlong magkakapatid at sabay-sabay na niyakap ang kanilang ina. Maigpit silang niyakap ni Aling Belen habang umiiyak sa tuwa. Mga anak, sabi niya, kayo ang pinakamagandang biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Humarap muli si Elena sa mga residente. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang gantihan ng mga taong nanakit sa atin. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang patunayan sa pamamagitan ng mabuting buhay na mali ang kanilang panghusga. Tahimik ang buong barangay. Marami ang napaluha sa kanyang mga salita. Bago sila umalis, muling lumingon ang magkakapatid sa lugar na minsang naging saksi sa kanilang pagluha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang dalang sakit o galit. Ang tanging baon nila ay puro pasasalamat. Pasasalamat sa isang inang hindi sumuko kahit ilang ulit siyang binagsak ng buhay. Pasasalamat sa bawat pagsubok na nagturo sa kanilang maging matatag. At pasasalamat sa Diyos na gumabay sa kanila hanggang sa marating nila ang tagumpay. Mula noon, naging inspirasyon sa buong barangay ang kwento ng pamilyang Malvar. Tuwing may batang pinanghihinaan ng loob dahil sa kahirapan, lagi nilang naaalala ang magkakapatid na minsang nagtitinda ng kakanin sa paaralan. Sapagkat napatunayan nila na ang kahirapan ay pansamantala lamang. Ang panghusga ng tao ay lilipas rin. Ngunit ang sipag, tiyaga, pananampalataya at pagmamahal ng isang ina ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng isang pamilya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi hadlang ang kahirapan, ang pagkakaroon ng magulang na may bisyo, o ang pangmamaliit ng ibang tao upang maabot ang tagumpay. Ang tunay na sukatan ng kinabukasan ng isang tao ay ang kanyang sipag, tiyaga, pananampalataya sa Diyos, at determinasyong baguhin ang kanyang buhay. Ipinapakita rin ang kwento na ang sakripisyo at walang sawang pagmamahal ng isang ina ay may kapangyarihang magpalaki ng mga anak na may mabuting puso at matatag na pangarap. Sa huli, ang pinakamagandang paraan upang sagutin ang panghusga ay hindi ang pag-iiganti, kung hindi ang pagpapatawad at ang pagpapatunay sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at tagumpay. Palaging tandaan, huwag husgahan ang kinabukasan ng isang bata batay sa pagkukulang ng kanyang mga magulang. Bawat anak ay may sariling pangarap, may sariling laban, at may sariling pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakikita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.